Wala akong pakialam sa inyo kahit anong sabihin nyo, kahit nanggagaya pa si Ria or what. Tinuturing ko yun ng pamilya ko. Kaya pagtatanggol ko yung kahit anong mangyari. Copycats Class B. Estefano na bad trip sa mga gaya-gaya, nahati na parang dagat nung kapanahunan ni Moses ang internet matapos i-post ito ng content creator na si Estefano. I-post nyo na lang ang video body kung gusto niyo itong basahin, pero long story short ay ang post na ito ay tila parinig sa mga taong gumagaya sa kanyang content. Yung kukunin siya ng kung anong brand tapos gagawing sales agent bilang brand ambassador tulad nito. Somebody once told me the world is gonna roll me. You see, walang pinangalanan si Estefano sa post niyang ito, pwede kasing itong lalaking ito. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Pero may kutob si Boss Toyo sa kung sino ang kanyang pinaparinggan. Tapos nung nag-release yung Stefano, biglang nag-bash, walang originality. Ang tawag sa inyo mga kwang-kwang. Gayahin mo sila, mas madaling mangopya. Kung matapang kayo, punta nyo ako. Dito lang ako lagi sa museum. Makatapa pala kayo eh. Manggagaya lang ako, pero bukas lang magugulat ka, masikat na to. Hindi panggagaya yun. Sa Pilipinas tayo. Hindi mo pag-aari ang Pilipinas. Gayahin mo na now, para lang mas madali. Di kayo Kayo yung mga tao walang malarating. Ha? Hirap kasi sa inyo. Hindi kayo gumagawa ng paraan para masenso ang buhay nyo. pakopya-kopya lang, para lang naglilibang. Na-inspire lang naman, hindi naman nanlalamang. Hindi ganun yun. Kaya nagsasabi, walang originalities. Ganun pa rin yung mindset nyo. Wala akong pakialam sa inyo kahit anong sabihin nyo, kahit nanggagaya pa si Ria or what. Ang problema sa urig ay isipin pa. Gayahin mo sila, mas madaling mangopya. Nanggagaya siya? Anong epekto kung nanggagaya? Yung iba nga nag-skits eh. Pero pag nanggaya ka, dapat hindi masama. Pabali-baliin para di masyadong halata. Yung iba nga may ginagaya rin eh. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Bakit nanggagaya, di ba kaya mo naman? Anong grabe reasoning? Dahil sa panggagaya? Ang original mahirap, ang manggaya masarap. O, alam nyo, mga katulad nyo, kayo yung mga kwang-kwang. Gagayain ko sila, gagayain mo sila, gagayain mo sila. Yabang nito? Oo, mayabang ako. O, mabash yung anak nyo? Kahit hindi ko anak yon, nasa poder ko yon. Tinuturing ko yun ng pamilya ko. Kaya pagtatanggol ko yung kahit anong mangyari. You see, that's the point. The people body are not looking at the bigger picture. Ilang taon na ba kasi yung babae na yon? Tapos ibinabalandra na nung mga magulang sa magulong mundo ng internet. Anong alam niya sa mga editing, content creation at panggagaya? Lahat ng ito body ay ipinupunla na ng kanyang mga magulang sa utak ng babae sa murang edad. At the end of the day ay ang mga magulang niya ang nagpapatakbo sa lahat. Hindi niyo ba naiisip na baka na-exploit na ang kasarinlan ng babae na imbes na makipaglaro sa ibang mga bata, pumasok sa paaralan, mag-enjoy ng kanyang childhood, ay pressured na siya sa murang edad dito sa social media. Panay gawa ng video para kumita ang magulang at para hindi na sila magtrabaho. And speaking of trabaho buddy, ay alam niyo ba na there's one point in time kung saan sinabi mismo ng kanyang tatay sa isa sa kanilang mga vlogs na umalis ito ng trabaho para mag full time na maging content creator ang kanyang anak. Sila yung magdedirect, sila yung mag-e-edit at uutos sa kung ano ang gagawin ng bata. Heto ang sinabi ng isa sa kanilang long-time followers na bumaliktad na matapos pumutok ang issue. Kita nyo ba yung post ng tatay nung bata? Sabi niya umalis siya ng trabaho para sa content na yan sa bata. Diyos ko, ginawang pangkabuhayan yung bata. Di na nagtrabaho yung ama. Di naman kasi ganyan ng content nung bata noon. Okay naman yung mga video niya. Nakakatawa nga eh, kaso binago ng magulang. Wala ng originality. Kitam, imbes na magtrabaho yung tatay buddy, ay ginawa niyang trabahador yung anak. Heto ang isang halimbawa. Guys, panoorin natin to ah. Ayun na guys, pag lalakad sa snow. Nakabaro dun. Guys, buti lang may tali. Ay, naku guys. Ano ba yan? Ay, okay na guys. Bye, bye. Sa murang edad buddy ay sinasabak na nung mga magulang sa streaming ang kanilang anak. Heto pa ang isa na sa tingin ko ay lubha talagang delikado.
kang halik sa akin. Paano kung masinghot nung bata yung mga maliliit na goma sa bibig at sa ilong pa naman ito inilagay? Again, walang alam dito yung bata. Hindi niya pa alam kung ano ang tama at mali. Sunod lang siya sa kung ano ang ipagawa sa kanya ng kanyang mga magulang. Now, mabalik tayo ng kaunti. Nagtatanong siguro ang ilan sa inyo na paanong tila ipinagtatanggol ni Boss Toyo ang batang ito. Kaano-ano niya ba yung bata at bakit tila apektado siya sa mga nangyayari? Good question. Good question, buddy. Dahil para kay Vic Enciso ay sinabi niyang kasi nasaktan siya. Paano ba naman yung content nila? Ginaya lang doon sa original Pawn Star. Isa pa ay ito kasing si Boss Toyo sa kanyang programang Pinoy Pawn Stars ay minsan nang kinuha yung bata para kopyain sa kanyang pawn shop yung ginagawa ni Estefano sa ibang mga brands. Panoorin natin. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kinda dumb with her finger in her thumb in the shape of a nail on her forehead. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Oh yeah, estrella eres, sigue choking. I said yeah, what a concept. I can use a little fuel myself, and we could all use a little change. Hindi lang yan, buddy, dahil lumabas pa sila sa isa sa mga episode ng mismong Pinoy Pawn Stars. Anong bibenta mo? Dito lang sa Pinay Pawn Stars. May batang cute na nagpunta sa PP Stars at may dala-dalang Francis M item. Ang Francis M commemorative tag na ito ay isang espesyal na alaala mula sa tribute run na ginanap noong Oktubre 11, 2015 sa Luneta. Kakabayan ko. Kakabayan? Aba, mga kakabayan ko. Tapos? Ano? Dapat lang malaman nyo. Oo. Bilib ako sa kulay ko. Ako ay Pilipino! Wow! Ang galing naman niya. Thank you po. Hello po, ako po si Joshua. Kasama ko po si Ria Vlogs. Pumunta kami dito kay Boss Toyo para magbenta po ng item na galing kay Francis M. Okay naman po, nakapag-deal naman po kami ng maayos ni Bossing Toyo. Andyan din na total andun na rin yung bata. Gumawa na sila ng ilang mga reels para sa kanilang mga page. Panoorin natin. Pa-left, pa-right, swerve, slide, glide, on your side, side, iba ding So, as you can already see, buddy, ay yung lahat ng in-explain ko kanina ay siguro para sa isang matanda ay masasabi mong sobrang mahirap na time, effort, reaction, privacy at marami pang iba ang kailangan mong isaalang-alang para makagawa ng content. So, what more para sa isang bata na malamang hindi pa nakakaramdam ng dalaw, na hindi pa alam ang tama at mali, tapos imbes na maglaro ay isasabak mo sa content creation sa ganung edad? Akala ko ba uso ang kasabihang huwag niyong gawing puhunan, emergency fund o gawing pera, pagkakitaan ang inyong mga anak para makaahon sa hirap. Ano ito? Now, mapunta naman tayo sa gaya-gaya issue. You see, aminin man natin o hindi, ay sa mundong halos lahat na ata ng tao sa internet ay mga content creator ay nagawa na ang lahat. Sobrang hirap ng gumawa ng unique content, yung magkiklik sa panlasa ng masa, yung hindi pa nagagawa ng iba. Days and nights ay wala kang tigil sa kakaisip sa kung ano pa ang hindi pa nagagawa at mailalapag mo sa social media on what you can put on the table. Tapos pag may bago kang naisip at pumatok ito bigla sa madla ay biglang gagayahin lang ng kung sinong tao. Ang siste ngayon ay pag pinuna ng original, yung gumagaya ay masama na sa mata ng madla yung original na gumawa. Kesyo dapat maging masaya daw yung original kasi ginagaya siya ng iba at idol kanila. So kung gano'n naman pala, buddy, ay manggaya na lang tayo ng manggaya. Totale kinakampihan naman
naman yung mga nanggagaya. You see, ang problema kasi sa ganyan buddy ay yung kung tawagin ay market saturation. Pag ang lahat ng tao pare-pareho na ang ginagawa ay mahahati ang mga consumers. In Stefano's case halimbawa ay imbes na siya lang ang kukuning brand endorser ng kung anong brand dito sa Pilipinas ay yung gumagaya na lang yung kukunin. Totally okay naman sa masa at mas mura kesa sa original. It's not crab mentality buddy, it's a human decency na dapat respetuhin nung tao nung gumagaya yung oras na inilaan nung original para makaisip ng bago at wag lang basta manggaya. You see, napakadaling sabihin na okay lang ang gayahin kasi sabi nga sa quote ay imitation is the sincerest form of flattery. Sa madaling sabi ay dapat lang daw na matuwa ka dahil kung ano man ang ginagawa mo ay epektibo kaya ka ginagaya. Madaling sabihin yun buddy at masarap pakinggan pero para sa mga taong naglaan ng dugot pawis para makamit ang tagumpay ay hindi ba parang nakaka-offend? Bigyan ko kayo ng halimbawa sa isang street, kunwari nagtayo ka ng GCash, cash in at cash out, kumikita ka dati ng 500 to 1,000 pesos a day. Nakita ka ngayon ng iyong magaling na kapitbahay at ginaya ka nito, tapos yung katabing daan mo na kapitbahay ay gumaya na rin kasi maganda ang kitaan. Ayun ang ending, yung 500 to 1,000 nakita mo dati ay naging 300 pesos na lang. Tapos ang gusto mo matuwa ka pa rin kasi may gumagaya sa'yo. Madaling sabihin buddy na dapat masaya ka pero pag nangyari na ito sa'yo ay siguradong yari ka. Palusot naman ng iba ay hindi naman gumaya, na-inspired lang. Now, after all it was said and done, matapos ang lahat-lahat ng napag-usapan natin ay yung mismong tatay ni Rhea ay nagsalita na tungkol sa issue and I quote, "Papa po ni Rhea ito. Sorry po ulit, hindi ko na po i-defend ang sarili ko. Kasalanan ko naman talaga ang lahat sa paggaya ng content. Nirerespeto ko po lahat ng opinyon at galit nyo at tanggap ko po lahat yon. Salamat po. Sorry po ulit ma'am, sir." Lalong-lalo na kay Idol, which is I assume ay si Stefano. At ayun, bago ko tapusin ang videong ito ay i-share ko lang buddy ang sound trip ko nung ginagawa ko ang videong ito. Wala nang iba kundi yung video parody ni Michael V na gayahin mo sila. Sayang lang hindi ko po pwedeng i-play. Copyrighted kasi, kala ko pa naman matutuwa sila pag nilagay ko dito yung music video. So ikaw, saan ka papanig sa issue na ito? Sa original o doon sa gaya-gaya? Let me know. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.